Biglang hinawakan ng biyenan ang braso ng kanyang menanto. Buong lakas niya itong itinulak pababa ng bangin. Pagkatapos itulak ay dinuraan pa niya ang ilalim ng bangin. Sabay mura, 3 taon ng biyuda pero inaangkin pa rin ang ari-arian. Mamatay ka na para malinis ang lahat. Tuloy-tuloy ang pagkahulog ng katawan ni Kwai. Humahagibis ang tunog ng hangin sa kanyang mga tainga. Pilit siyang kumakapit sa kung ano-ano. Hanggang sa mapatid ang ilang tuyong baging. Gumulong ang kanyang katawan pababa. Tumama ang kanyang ulo sa bato. At nagdilim ang lahat sa kanyang paningin. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Naramdaman ni Kwai ang malamig na sensasyon sa kanyang braso. Tila may kung anong nakapulupot sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Isang puting ahas na kasing puti ng niebe ang nakapulupot sa kanyang tabi. Halos lumipad ang kaluluwa ni Kwai sa sobrang takot. Gusto niyang manlaban pero wala siyang lakas. Sino ang mag-aakalang hindi siya tinukan ng puting ahas? Sa halip, dahan-dahan siyang binalot ng katawan nito. At dahan-dahang kinalagkad papasok sa isang kuweba. Kabado ang dibdib ni Kwai. Bulong niya sa sarili, tapos na, katapusan ko na ito. Hindi ako namatay sa pagkakahulog, pero ipapakain naman ako sa ahas. Ngunit inilapag lang siya ng puting ahas sa ibabaw ng tuyong damo. Pagkatapos ay lumingon ito at lumabas ng kuweba. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang puting ahas na may kagat-kagat na ilang halamang gamot. Dinurog niya ang mga ito gamit ang dulo ng kanyang buntot. At inilapit sa harap ni Kwai. Doon lang naintindihan ni Kwai na nais siyang iligtas na nilalang na ito. 3 araw siyang nagpagaling sa loob ng kuweba. Araw-araw siyang dinadalhan ng puting ahas ng mga prutas at tubig mula sa bundok. Sa ika-4 na araw, nakakalakad na si Kwai. Lumuhod siya at yumukod bilang pasasalamat sa puting ahas. Ikiniskis na puting ahas ang kanyang ulo sa kamay ni Kwai. Pagkatapos ay gumapang ito ng ilang hakbang palabas. Lumingon ito sa kanya. Sumunod si Kwai sa puting ahas palabas ng kuweba. Matagal na lumangoy ang puting ahas sa gilid ng bangin. At dinala siya sa isang siwang sa bato. Sa loob ng siwang ay isang malaking kuweba. Puno ang sahig ng nagniningning na mga ginto. Nakatambak ang mga ito na parang maliit na bundok. Natulala si Kwai sa kanyang nakita. Naisip niya na ito ay biyaya ng langit para bigyan siya ng bagong buhay. Hinubad niya ang kanyang damit at binalot ang mahigit 10 pirasong ginto. Muli siyang yumukod ng 3 beses sa puting ahas. Naglabas ng tunog ang puting ahas. At mabilis na naglaho sa loob ng siwang. Naway ang mga makakita sa puting ahas ay magkaroon ng mahabang buhay at kalusugan. Mapuno ng pagpapala. At maging matagumpay sa lahat ng bagay. Bumalik si Kwai sa baryo dala ang mga ginto. Ginamit niya ang pera para magpatayo ng bahay. At nagbukas din siya ng isang botika. Para gamutin ng libre ang mga mahihirap. Pinuri siya ng lahat sa baryo bilang isang mabuting tao. Nakarating ang balitang ito sa pandinig ng kanyang biyenan. Galit na galit ang biyenan at napapadyak sa inis. Hindi pa pala patay ang hamak na babaeng iyon. Yumaman pa nga siya. Ha ha ha. Isinama ng biyenan ang kanyang pamangkin na si Zhaoda at nagpunta sa harap ng pintuan ni Kwai. Pinipilit nilang ilabas niya ang lihim tungkol sa puting ahas at sa ginto. Isinara ni Kwai ang pinto at sinabing wala siyang anumang lihim. Kumuha ng bato ang biyenan at pinagbabato ang pinto, hahaha. Mabuti nga sa iyo, menanto ka ng pamilyang Zhao. Ang perang kinikita mo ay dapat mapunta sa pamilyang Zhao. Itinulak ninyo ako sa bangin. Hindi na ako kabilang sa pamilyang Zhao. Nang marinig ito ng biyenan, nagalit siya sa matinding kahihiyan. Nagpunta siya sa hukom upang isakdal si Kwai sa pagnanakaw ng ari-arian ng pamilyang Zhao. Sino ang mag-aakalang tumanggap ang hukom ng suhol na pilak? Kaya naman nagpadala talaga siya ng mga kawal upang dakpin si Kwai. Sumugod ang mga kawal sa loob ng botika upang arestuhin siya. Pilit na nanlaban si Kwai. Eksakto sa sandaling iyon, may narinig na sitsit sa labas ng pinto. Bumaba ang puting ahas mula sa bubungan. Sa isang kagat lang ay naputol ang mga pamalo ng mga kawal. Haha, sa takot ng biyenan at ni Zhaoda ay mabilis silang nagtatakbo palayo. Napakabilis gumapang ng puting ahas. Sa 2 iglap lang ay nahabol na sila nito. Humalang ito sa gitna ng daan at itinaas ang ulo na parang nag-iisip. Nanginig sa matinding takot ang biyenan. Lumuhod siya sa lupa at nagmakaawa habang sumasamba. Napaihi naman sa salawal si Zhaoda. Paulit-ulit niyang sinabing hindi na niya ulitin. Lumingon ang puting ahas at tumingin kay Kwai. Tumango si Kwai at sinabing, hayaan mo na silang umalis. Hindi ko na sila paghihigantihan. Doon pa lamang tumabi ang puting ahas sa daan. Lumingon ito at gumapang palapit kay Kwai. Iniluwan nito mula sa bibig ang isang pirasong kulay pilak na kaliskis. Dahan-dahan itong lumapag sa palad ni Kwai. Tinitigan siya ng malalim ng puting ahas. Pagkatapos ay tumalikod na ito at gumapang palayo. Isinabit ni Kwai ang kaliskis na iyon sa pintuan ng botika. Sa tuwing may darating na may sakit, bahagyang kikinang ang kaliskis. At ang kanyang mga gamot ay nagiging napaka-epektibo. Kalaunan, ang kabutihan ni Kwai ay nakarating sa kabisera.
Ang gobernador mismo ang nagbigay ng parangal para sa kanyang pagliligtas ng buhay. Tungkol naman sa kanyang biyenan at kay Sauda. Hindi nagtagal, ang lahat ng kanilang mga manok at pato ay namatay sa peste. Ang mga pananim sa bukid ay sinalanta rin ng mga uod. Sa loob ng 2 taon, naghirap ang kanilang pamilya. Napilitan silang mamalimo sa mga lansangan. Ang totoo, 3 taon na ang nakalilipas. Habang nangunguha ng gulay si Kwai sa kabundukan, may nakita siyang isang maliit na ahas. Dahil sa busilak na puso ni Kwai, gumastos siya ng 5 barya upang bilhin ang maliit na puting ahas. At pinakawalan niya ito pabalik sa bundok. Ito ang tinatawag na ang kabutihan ay sinusuklian ng kasaganaan. At ang kasamaan ay may kaakibat na kaparusahan.